Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo itong Rock Island Armory 1911 or Armscore 1911. Yan, ito yung case nya. May kasama siyang case, hard case. Plastic siya pero matibay. Buksan natin. So yan. May kasama siyang user's manual 1911 A1 or A2 pistol. Ayan. So ito guys, tunay ito ha. Sa mga subscribers ko dyan, syempre alam nyo naman na airsoft user ako, airsoft player. Ito, tunay ito. Ayan. User's manual, mabilis ang tingnan lang natin. Ayan. Simple lang. May kasama siyang cleaning rod. So syempre sa tunay na baril, meron na siyang pulbura. So every time na ipuputok nyo siya, nagkakaroon ng pulbura yung inner barrel niya. Kaya ayan, kailangan lagi ring linisin yung inner barrel. Ayan, kasama to, cleaning rod. Itong holster, dito kasama pag bumili kayo na ito. So yan. Tinapang ko lang yung serial number for safety reasons. Ayan, may marking siya na M1911A1-FS. Itong sa serial number naman, RIA, Rock Island Armory, then yung serial number. Sabi lang side, wala namang markings. Ayan, sa grip, meron siyang logo ng Armscore, Rock Island Armory. And then, dito sa barrel niya, sa taas, caliber 45 ACP. Yan. Kung napanood nyo na yung mga previous videos ko about sa Airsoft 1911, gantong-ganto rin, di ba? Kung tanda nyo, gantong-ganto rin yung marking sa ibabaw ng barrel niya. Parehong-pareho. So, ayun talaga kagandahan sa mga airsoft. Talagang very realistic. Kopyang-kopya nila yung original. So, walang bala to. Chinek ko na to bago ko i-record. Ito yung magazine niya. Bale, 7+1 siya. Single stock. 7+1. Ibig sabihin, 7 rounds sa magazine. Plus 1 sa chamber. Ito yung magazine niya. Walang bala yan. Ayan, walang bala. Hammer down. So, ito yung bala niya. So, kadalasan ng 1911 ay 45 ACP ang bala, 45. Pero meron namang mga 1911 na 9mm na. Ayun yung mga bagong labas. Ito yung bala natin. Sa likod, nakasulat is bird, di mo ayaw mag-focus. Ayan. Nakasulat 45 auto. Ayan. Ito ang 45. Sa mga di pa nakakita ng bala ng 45, ito po ang itsura niya. So hindi natin lalagyan ng bala to ha. Safety first tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung bala niya. Ayan, dyan lang muna yung bala. Balik tayo sa unit. So, meron siyang skeletonized hammer, skeletonized trigger, beaver tail niya, grip safety, trigger guard, fixed front sight, at saka fixed rear sight. Ayan, para nakita nyo. Ayan, ayun yung front sight and rear sight niya. Ayan. Para makita nyo yung point of view ko pag nag-aim tayo, yan. Yan. Ito yung grip safety. So sa mga di nakakalam ng 1911 kung paano sila nagpa-function, kasa natin. Yan, nakakasa siya. Hindi siya puputok pag hindi nyo na-press tong grip safety. Ayan na, kalabitin ko yung trigger.
walang mangyayari. So, para maputok siya, para pumutok, kailangan ma-press nyo yung grip safety bago nyo kalabitin yung trigger. Yan. Ayun ang isa sa kagandahan ng 1911. Tapos, isa nyo pang safety, kasauli natin. Itong grip thumb safety, thumb safety yan. Nakakasa siya, iangat yung thumb safety, hindi siya puputok. Yan. Para pumutok ulit, baba natin yung grip, yung thumb safety. Then, press the hammer. Press the trigger. Yan. So, ayun ang isa sa kagandahan ng 1911. Marami siyang safety features. Sa pagbaklas naman ng unit na to, itatapat nyo lang to dito sa notch na to. Yan. Kakasa siya. Yan. Pag nakatapat na, push nyo lang itong pin mula sa likod. Mula dito. Itong block na to. Yan. Push nyo. Matatanggal na yan. So, ganito rin yung sa airsoft. Kung napanood nyo yung mga previous videos ko sa airsoft 1911. So, same na same sila, no? Gayang-gaya ng airsoft yung tunay. Ayan. Tatanggal na slide yan. At saka dati pinakita ko na rin to. Ganto mismo ang itsura ng lower frame ng airsoft 1911. Ang pinagkaiba nila is itong slide. Siyempre, sa airsoft kasi meron dito blowback housing. Ito siyempre wala, rail steel. Hindi ko na babaklasin to, hanggang dito lang tayo sa pagbaklas. Guide rod nya, recoil spring. Basta ang masasabi ko is tunay na parehas sila ng airsoft pagdating sa lower frame. Yan. Ganto rin yung lower frame ng airsoft 1911. Sa pagbalik naman, pasok nyo lang ulit ito. And then, ikasauli hanggang dito. Tapos, itapat lang ulit itong notch dito. And then, balik yung pin. Yan, pakita ko sa inyo. Medyo mahirap lang kasi nasa tapat ko yung camera. Nahaharangan ako. So, mahirap kumilos pag ganun. Yan, balik lang tong pin. So yun guys, nabalik ko na siya. Kirat ko na dahil medyo nahirapan ako nga, dahil nga nakaharang yung camera. So yan, naibalik na natin siya. Okay na uli siya. So ganun lang ang pagbaklas ng slide ng 1911, mapa rail steel or mapa airsoft. So guys, kung gusto niya magkaroon ng totoong barrel, kailangan talaga is number 1, meron kayong LTOP, LTOPF, license to own and possess firearm. Pangalawa, kailangan i-register nyo yung firearm nyo. At kung gusto nyo namang dalhin siya sa labas ng bahay nyo, kailangan nyo ng PTC, permit to carry. So maraming gastos pag gusto nyo magkaroon ng totoong barrel. So kaya tayong mga airsofters is nag-enjoy tayo sa airsoft dahil unang-una mura ang bala, mura ang gas. Hindi na kailangan ng lisensya. Pero yung mga airsoft guns natin, pwede natin silang i-register sa krame, pero hindi naman mandatory yun. Kung gusto lang natin. So, isang airsoft gun, isang lisensya, pwedeng ganun. Pero ibang usapan na pagdating sa totoong baril. Maraming kailangan na sundin na batas. So, pwede kayong makulong kung wala kayong lisensya. Kasuhan kayo ng illegal possession of firearm. So, ilang taon din ang pagkakakulong nun. So, kaya sa inyo, kung gusto nyo magkaroon muna ng baril pang practice sa bahay, talagang i-recommend ko ang airsoft guns. Pakita ko lang sa inyo yung
airsoft gun ko na Dan Wesson revolver. Ito siya. Yan. Parang totoo. 1:1 scale. Yan na. Airsoft to guys ha. Airsoft. Airsoft revolver. Meron din akong review nito sa channel ko. Kung gusto nyo panoorin, check nyo lang sa channel ko, Dan Wesson 715. Yan, dito nilalagay yung BBs. So ito, replica siya ng 357 na bala. Gantong-ganto rin yung size ng 357 Magnum. Yan. 1:1 scale siya. So parang tunay talaga. Yan. Pakita ko lang. Side by side. Airsoft and real steel. Sayang lang no kasi nabenta ko na yung unit ko na 1911. Mas maganda sana comparison yun. Pero sa mga nakakaalam syempre sa mga airsofters dyan, lalo na kung meron kayong 1911, alam nyo naman na gantong-ganto rin ang itsura ng airsoft 1911. Tabi na natin tong revolver natin, airsoft. Pinakita ko lang sa inyo. So yun na guys, dito na nagtatapos ang video na to. Salamat sa panonood. Subscribe sa mga di pa nakasubscribe dyan. Yun lang. See you again sa next video natin. Thank you.